Hello guys! Tara, samahan niyo ako biyaheng Thailand! Yes! This is my mini vlog at konting educational vlog na rin. Ayan! Here we come! Thailand! Ito na po ang kanilang airport. Sawadee Krap! Yes po. Bilis lang po namin nakarating kasi malapit lang naman siya. Almost 4 hours lang siya. And dito na nga, nakarating na kami sa aming hotel room. At simpleng room lang siya, standard room lang. Pero okay lang naman kasi ilang days lang naman kami magstay dito. Kagandahan pa niya, may free breakfast pa siya. Kaya okay lang. Afford lang siya. At ito ang kanilang CR, may kasama na siyang bathtub. Ayan. Actually, marami namang mga ano dito. Marami namang pwedeng ano lang. Kung gusto mo talaga mura lang, meron lang yung electric. At ito ang aming first day breakfast. Ito ang free breakfast. First day namin ito. Sobrang dami talaga ng temples dito. Sa loob ng isang linggo kasi iba-ibang lugar siya na mga temples. Sobrang lalayo ng lugar. At ito na nga, una na yung pinuntahan ng Ayutthaya Historical Park. Malayo to from hotel na inanan namin from Bangkok. Almost 1.5 hour. Ang Ayutthaya ay nasa Patuchai. Ito ay binansagang historical park. Ito rin ay temples and palaces of the capital of the ancient Ayutthaya Kingdom. O, diba? At saka pag pupunta ka dito, bawal yung mga revealing clothes. Kaya dapat, hindi ka mag-shorts or sleeveless. And mostly mga tourists na nandito ay nakita namin ay puro mga American. Ayan. Dinadayo talaga siya. Napaka historical ng ng park na to. Nakakapagbigay pa siya ng sa'yo, learning and experience. Dapat talaga ini-explore mo yung isang lugar. Hindi ka lang nagbabasa ng mga books or nakikinig sa mga history. Dapat talaga napupuntahan mo rin yung isang lugar. Kasi makikita mo talaga yung mga architecture nila. Tapos kinonsidered na rin siyang heritage noong year 1991. And then, na-registered siya sa National Historic Site of the Fine Arts noong March 5, 1995. O, diba? Parang nabasa ko yung dati. Ganun. Ito din ang monastery, yung most important temples ng Ayutthaya. Model din siya ng Temple of the Emerald Buddha in Bangkok. Tinawag din siya Monastery of the Royal Repairs. O, diba? Ang daming tawag sa kanya. Basta ganun siya, napaka-historic napaka-historic ang lugar niya. Kasi nga dinadayo siya, tsaka ang luwang-luwang dito. Yung yung luwang niya parang nasa 289 hectares. Tama ba ako? Basta parang ganun. Kahit napakainit dito, yung niya, humid pa rin siya. Parang hindi mo ramdam na mainit sa isang lugar. Pero sobrang ng araw ng terik na terik. Malamig pa rin siya kahit Tapos, yung kagandahan pa dito, ay dinarayo dito yung isang, image ni Buddha, yung head image niya na nasa roots siya ng puno, ayan. So, lahat ng pumupunta dito ay nagpapapicture. Siyempre, nagpapicture na rin ako, no? Sayang naman, ito yung highlight ng kasama na rin to sa pagpunta ng Thailand. Kaya yun. Kung iikutin mo to, talagang maluwang. Ang luwang niya. Tapos, marami pa siyang mga malalapit na temples dito. Hindi na namin napuntahan. Kasi nga, nakakapagod maglakad-lakad. Tapos ito na nga, pangalawang temple na pinuntahan namin ay within Bangkok lang to. Malapit lang siya. Nakalimutan ko yung name nito eh. Pero ito yung may Buddha na nakatayo. May malaking Buddha. At saka, ganun din, yung pagpupunta ka sa temple, sa mga temple, kahit sa temple naman, dapat yung damit mo, hindi revealing pa rin. Ayun, tapos ang daming chapel dito, ang daming nagdadasal, daming kaya,
dapat ano talaga, yung damit mo maayos. Ganon. Mostly kasi yung religion dito ay Buddhism. Yun ang ano dito. Ito yung ano, yung Buddha na nakatayo. Ayan, ayan siya. O, diba? Kaya ito palang narating namin. Pero sa sobrang, ang dami magandang temples dito. Sobra. Kaso, sa loob ng 1 week, hindi mo kayang ikutin yun. Kung yun ang sasadyain mo, puro ano ka, puro temple yung pupuntahan mo, hindi mo kayang ikutin yun. Pero ang gaganda ng mga temple dito. Ito naman ay pangatlong temple din na pinuntahan namin. Malapit lang din siya sa Bangkok. Kalimutan ko rin name niya. Hindi ko siya na research. Actually, kasi lang kami dito. Sinama lang kami ng basta ganun. May pupuntahan tayong temple, and then ganun. Yun na nga. Nag-picture lang kami. Tapos, yun na nga, nakarating kami sa isang factory ng mga alahas or gem factory. Alam nyo ba, napakamahal ng dito, napakamahal ng mga alahas at sobrang dami. At bawal din pala dito mag-video, kaya hindi ko na na-video sa loob. Pero nahuli din ako. May na-video ako konti, pero pinutol ko rin kasi nahuli ako. Bawal pala yun, bawal pala i-video. Pero alam mo ba, ang gaganda ng mga alahas dito, sobrang gaganda. Yun lang ang mamahal talaga. At titingnan nila yung yung suot mong damit, kung kaano-ano ka, kung mumurahin ka lang or mamahalin ka. Pag nakita nilang mamahalin ka, susundan ka nila ng susundan. Buti na lang mumurahin lang nakita nila sa akin. Halatado naman. Tapos ayun na nga, may pinuntahan kaming bee farm. Big bee farm, yung tawag nila dito. Kasi ito yung pinaka-largest of its kind in Thailand. Oh, lahat ng mga bees ay dito mo makikita. At saka meron silang mga bees dito na mga stingless. Ayun. Ganon. Grabe, to the explain talaga si Manong nyo. To the explain to the effort talaga siya. Kasi nga, alam nyo ba, para lang parang educational tour lang kami. Kasi, grabe talagang explain nila at saka, ini-explain nila, lahat ng magbe-visit doon, in-explain nila about the vast benefits of the honey. Of the Thai honey. Ganun kasi. Sobrang daming benefits talaga niya. At saka napaka-organic. Lahat. Ang dito. Ang sarap ng niya. Kasi may mga free taste sila. Ang sarap ng mga honey nila. Kaso lang, grabe naman pagka-pricey. Napakamahal talaga. Pero alam niyo ba, tong manong na to na nag-i-explain na to, meron siyang tong salesman na to, silver tongue siya. Kasi mapapabili talaga yung yung mga pumupunta doon, instead na lang siya, nag-explain ng mga benefits, mako-convince niya talaga yung nagbe-visit doon na bumili ng products nila na made from honeybee. Pero ang galing niya talaga mag-explain. Oo. At sanay na talaga siya kasi lahat ng nagbe-visit doon, siya lang talaga yung nag-i-explain. Kaya na talaga niya yung mga customer. Magaling siya mag-explain eh. Talagang ka niya. Ipupush talaga na bumili ng products nila. Pero in fairness, talagang mga organic talaga dito Kasi may mga sila lahat ng may coffee, may sabon, may mga pang sa katawan, kung ano pa. Tapos yung mga iniinom, maraming iniinom na galing sa mga honeybees. Ganun. Ang dami. Kaso nga lang, di mo talaga mabibili kasi nga, napaka-pricey niya. Ang mamahal lang, yun lang. Pero yung gusto ko talagang bilhin dyan, yung honeycomb kasi parang ang sarap niya sigurong yung pure na pure talaga siya. Kaso sobrang mahal. Kahit lang siya nakalagay sa isang maliit na Tupperware, napakamahal niya. Kaya hindi na kami bumili. Yung na lang, mga free taste na lang. Pero syempre, makakahiya naman pag di ka bumili kahit anong products lang nila. Kaya kailangan bumili ka rin ng products nila. Sayang naman yung laway ni Kuya sa kaka-explain sa inyo. Para talaga kaming nasa educational tour. Yes. Educational tour yung napuntahan ko.
Actually, kasama yan sa pag-explore. Pag-explore ng Thailand kasi marami kang mga ano doon. Marami kang makikita dito. Pero ang tagal-tagal din niya nag-explain. Kaya pinipilit niya talaga bilhin ko yung ano talaga, yung pinakamahal na product ng Beast. Kaso, talaga hindi kaya, ganun. Yung mga ano-ano lang, mga simpleng products lang yung nabili ko. Pampahid-pahid ng kung ano-ano. Wow! Pero ito talaga yung yung largest na siya. Na-establish to noong 2010. Dito siya sa nung Plalay Chongban. Ba yan? Ang hirap ng big kasi ng lugar na to. Tapos ayun na nga, dito na tayo sa mga elephant. Ito yung symbolic ng tinatawag na, yung elephant, yung salita sa Thai ay Chang. Chang. Symbolic ng Thailand yung elephant. Kasi alam nyo ba yung history nito? Basta mahaba yung history ng elephant. Pinaka-important to. Kasi naging symbol siya ng king. Ang elephant din are sacred guardians ng Buddhas and temples. Yun. Tapos, alam nyo ba, ngayon ko lang alam sa feng shui na pala, nagre-represent yung elephant ng strength, protection, wisdom, and good luck. Grabe, ang dami niya palang Tapos, ayun na nga, uwi na kami kasi nga, ganun lang, maiksi lang yung maiksi lang yung days na kaya kulang talaga. Kulang na kulang yung travel. Bye! Thank you for watching. Like and subscribe.